ang makakapagbigay ng 100 piso sa akin. Bibigyan ko siya ng 10 milyon. Tulungan siyang baguhin ang buhay niya. Magandang babae. Nawala ang pitak ako. Pwede mo ba akong tulungan? Hoy. Sino ang may 100 piso dito? Pumunta ka doon. Anong problema, pinsan? Classmate ko yung pulubing yan. Pag nakita niya to, siguradong papautangin tayo. Huy, hindi ba yan si Chin Fei Fan? Paano kilala mo siya? Hindi lang basta kakilala ex-boyfriend ko yan. Nag-abroad, kaya pinalayas ko. Bakit ako may klaseng ganito? Naging pulubi classmate ko yan. Nakakahiya talaga. Sige na, alis na tayo. Hoy, mister, kukunan ko ng litrato. Bilisan mo. Liu Gui, di mo ba alam na ako nagbigay ng proyekto mo? Tulungan niyo po ako. Alright. Salamat. $10. Kulang yan. Pwedeng dagdagan. 100 naman. 100 ang laki naman para saan? Ilang araw na akong gutom. Gusto kong kumain ng karne. Magtabi ka para pamasahe pa uwi. Sige. Hoy, sandali. Anong problema? Para sa akin, hindi ako humihingi ng walang kapalit. May 10 million akong cheque mula sa Flying Speed Group. Pwede mo itong ipambayad sa Finance Department. 10 million galing sa Flying Speed Group? Ang yabang mo. Anong yabang? Totoong cheque ito. Kapatid ko empleyado sa Flying Speed Group. Ang chairman lang ang pwedeng maglabas ng cheque. Paano nakuha yung cheque mo? Kung ayaw mong maniwala, ano pa bang pabor ang gusto mo? Anong kailangan mo? Hello? Nay, Chinese New Year na. Dadalhin ng kapatid mo ang boyfriend niya. Ikaw rin, mag-uwi ka para tumahimik ang mga chismosa. Naiintindihan mo? Pero, hoy, pwede bang maging pansamantalang boyfriend kita? Pansamantalang jowa? Pansamantalang boyfriend. Madalas kasing magdikta ang nanay ko na magpakasal na ako. Nung pinilit niyang umuwi ako sa bagong taon, dalhin ng boyfriend sa amin, wala naman akong nobyo. Saan ako kukuha ng ipapakilala? Pero nakikita ko, kahit punit-punit suot mo, presentable ka naman pala. Pag ayos mo lang, makakalusot tayo. Deal? Ito, Kung gusto mo babayaran kita, bayaran kita. parang panghakot lang ng mga bricks 200 kada araw o 1 to 400 sa isang linggo. Sulit na yon, di ba? Samahan mo lang ako sa Chinese New Year, masarap pagkain, masaya, kumita pa tayo. Kung sabagay di kita matatanggihan, sige deal na. Bukas ika-50th birthday ng nanay ko, papashowerin kita, papagbihisin, saka tayo bibili ng mga regalo. Sige, Tara na. tara. Ang pogi mo pala. Kaya ko. Akan kita. Huwag kang magbolero, peking relasyon lang tayo. Di pwede. Magkunwari. Hindi. Nagustuhan ko, pero yung chairman ng Flying Speed Group, pabilis na tulin. Nakapasok sa sikat na eskwelahan nung inong Tomam Anyos, 22 taong gulang nagtayo ng car company, 24 anyos nang mag-IPO ang kumpanya, tinawag na Diyos ng kotse. Ang ganitong lalaki ang prinsipe sa puso ko. May gusto ka pala sa mga fans ko? Nakakatuwa. Yamang interesado ka sa mayayaman at makapangyarihan. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Laruan lang tayo. Huwag kang magkaroon ng imposibleng pag-asa sa akin. Kung hindi, tatanggalin kita bilang pretend kong nobyo. Tara, mag-holding hands tayo. Sige, maghawak tayo ng kamay. Birthday ng nanay ko ngayon, di pwedeng walang dala, bibili muna ako ng regalo. Huy.
Maghanda ng 10 milyong pisong regalo ipapadala bukas sa pamilya Joe sa Songkun mula sa Flying Speed Group. Pag nakilala mo ang magulang ko, magpakabait ka sa pananalita. At wag mong sabihing pulubi ka. Sabihin mong may negosyo ang tatay mo, nag-uumpisa ka ng negosyo. Kumikita ka ng 100,000 kada taon. Kasinungalingan ba yan? Anong maganda dun? Maghihiwalay din tayo pagkatapos ng Spring Festival. Di nila malalaman. Nako, ang nanay ko ay mahalagang mapanatili ang dignidad. Pasayahin mo lang siya. Sige, ayos. Oo nga. Padadalhan kita ng 10,000 sa WeChat. Ipasa mo na lang sa nanay ko. Okay. Natanggap ang 10,000 yuan sa WeChat. Natanggap. Kane, inuman ng sagad. Si Lao Chen ng Jiangjuang nagpadala ng 800. Tara na. Ayos to. Salamat sa pagpunta. Nagpadala ng 2,000. Huy. Si inaanak na si Chen Fei. 50,000. Naku, 50,000. Anong 50,000? Ang buti ng inaanak ko, pa. Di ba ika-50 pa sa mundo ngayon? Dapat talaga akong pumunta. Kamusta naman? Sina Xiao Xiao at Bingbing. Kailan kayo uuwi? Nay, dumating na ako. Eto na ang aking anak. Nanay, uwi na ako. Hindi ba ito ang bunso? Umuwi na? Hi, nanay. Ay, ito pala. Nanay, ipakilala ko po sa inyo. Ito po ang kasintahan kong si Chin Fei Fan. Ito naman po ang nanay ko. Kumusta po, tita? Konti lang pong pasalubong. Hahaha. Salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Naku, ang swerte ni Aling Joe. Magaling ang manugang. Ang puti at malinis marangal ang dating taga Maynila siguro. Oo, tunay na taga-syudad. Taga-syudad ba ang manugang? Mabuti siguro kalagayan sa kanila. Anong trabaho ng magulang niya? Ngayon kaya? Tita, may pabrika po ang tatay ko. Ang nanay ko naman po araw-araw, pamimili lang naglalaro ng mahjong. Naku, gusto ko rin ng ganitong buhay. Aling Joe, ang galing ng napangasawa ng anak mo. Tiyak magiging maganda rin ang buhay ko balang araw. Huwag nyo kaming kalimutan, Aling Joe. Siyempre naman. Kapag yumaman ako bilang si Joe 1B, hindi ko kayo makakalimutan, mga magulang at kababayan. Ang galing ng manugang ko, halika. Anak, uminom muna kayo ng tsa. Hoy, Ninang. Anong problema? Ninang, may nakalimutan kayo. Ninang, Nakalimutan mo na. Ninang, sinabi mo noon, kapag malaki na si Bingbing, ipapakasal mo sa akin. Nakalimutan mo na ba? Ay, Ninang, sabi mo na nga, paglaki ni Bingbing, pakasal mo siya sa akin. Nakalimutan mo na ba? Anong masama dun? Ninang, nangako ka sa akin noon. May boyfriend naman si Bingbing, di ba? Umuwi na lang tayo sa Siliba para humanap ng mas better. Ano sa palagay mo? Hala, hindi pwede. Ninang, si Bingbing lang ang gusto ko. Nanumpa na ako eh. Hindi ako mag-aasawa ng iba, kundi siya. Kung hindi ko siya mapapakasalan, kabawasan. Yun sa pagkalalaki ko. Ikaw mismo ang nangako sa akin noon na Ninang. Tinabi ko na kay Mama. Anong sabi ko sa'yo noon, Ninang? Oh, Chen Fei, walang kwentang pilitin si nanay. Wala na talagang init sa pagitan natin. Paano naging imposible yon? Mas magaling siya kaysa sa akin para sa'yo. Siyempre, mas magaling siya sa'yo. Hindi mo ba narinig mga sinabi niya? Mga tagalungsod nagpapatakbo ng pabrika sa bahay. Mas magaling siya sa'yo sa lahat. Huwag mo akong tratuhin na bulag. Nakabiyahe pa kayo pabalik sa tricycle? Ang tatay ko may-ari ng minahan. Nakakotse na ako ngayon kung may pabrika ang tatay niya. Bakit kayo nakauwing tricycle? Oo nga. Kanina lang, talagang nakauwi ako sa tricycle Bingbing Xiaoqing. Meron namang pabrika sa syudad ang tatay mo. Bakit kayo sumakay sa malaking bisikleta? Ninang, nagsisinungaling lang yata sila. Mayabang at sinungaling. Talagang ganyan. Yan. Maraming ng kayon pinagpapanggap para lang magmukhang mayaman. Kumita sa labas ng probinsya, pisya, magparenta ng sasakyan pa uwi. Kunwari, binili nila. Magkunwaring malaking negosyante. Ganyan ba si Joe Xiao? Joe Schwebin, ganun ba?
Hindi po, Nay. Ang napili kong boyfriend ay walang kaya sa buhay. Pwede ko bang makita? Eh bakit ibinalik ulit ni Xiaoqi ng kotse? Kayo'y nakaupo sa 3 sira-sirang gulong. Dahil... Hoy. Kasi 3 lang ang kotse ng pamilya namin, isa sa tatay ko, isa sa nanay ko. Meron din akong dati, pero ginamit ng kaklase ng kapatid ko sa party para maging proud sila, kaya hiniram ko. Ano? 3 ang kotse ng pamilya niya? Ganyan lang ang mayayamang pamilya. Xiaoqi, 3 ang kotse ng pamilya mo? Hindi 3 para sa bahay lang, 3 lang talaga. Gamit. Anong ibig sabihin ng 3 kotse? Ang pamilya namin ay gumagawa ng kotse, laos lang ang tatak namin mga 10,000 siguro. 10,000? Huwag kang magsinungaling. Ang laki ng bula mo. Paano ka tatapos niyan? Okay lang yan, hahaha. Hoy, sandali lang. Anong sinabi mo kanina? Sabi mo kayo gumagawa ng #1 na sasakyan sa mundo. Sige. Hindi ka nahihiyang nagsisinungaling? Alam mo ba ang gumawa ng Lausla? Gawa ng Southern Province Flying Speed Group. Sabi mo pa gawa ng pamilya mo. Nakakatawa ka. Flying Speed Group yan. Pero ang nagtatag ng Southern Province Lightcar God ay isang alamat sa negosyo. Ikaw daw ang gumawa ng lausla. Wala kang hiya! Impostor ka! Joe, pinapahiya mo ba ang pamilya natin? Nakakahiya naman. Sabihin mo ang totoo. Ano ba talaga ang trabaho? Joe Sabing, sabihin mo ang totoo. Ano ba talaga ang trabaho niya? Ang pamilya nila ay may pabrika. Pero hindi sa Lausla. Nagbibiro lang siya sa lahat, nagbibiro lang ako. Pero lang yon. Hindi ka nagsinungaling. Pabrika pala ang bahay nila. Kung mangahas kang magsinungaling sa akin, wag mo akong sisihin kung palalayasin kita sa bagong taon. Hindi nagsisinungaling. Hindi pa nagsisinungaling. Hindi. Kayong lahat. Malubhang kasinungalingan yan. Sinungalingan yan. Chenfei, ano ang ibig mong sabihin? Ano ba ang intensyon ko? Tinanong ko ang aking ninang noong isang araw. Sabi ng ninang, wala ka namang kasintahan talaga. Bakit biglang may lumitaw na syota ngayon? Baka katulad kanila. Para lang pampasikat. Umarkila ng boyfriend at umuwi. Anong klaseng boyfriend yan? Chenfei, ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Nangangako ako tungkol sa ninang. Hindi mo ba nakikita ang problema? Bingbing. Lagi mo kasing hinahangaan ang may-ari ng Flying Speed Group Car God. Kaya nga single ka pa rin. Hanggat hindi siya mag-aasawa. Bakit may boyfriend ka na ngayon? Paano nangyari? Iyon. Totoo ba? Baka umarkila talaga siya ng boyfriend? Nakakatawa naman, nagsinungaling pa siyang may pabrika sa syudad ang boyfriend. Sabihin mo ang totoo. Inarkila mo ba siya? Huwag mo nang itanong. Tiyak na inarkila siya ng ninang, hindi naman sila magkasintahan talaga. Chenfei, mabuti pa. Ano ba sa tingin mo ang itsura ng relasyon? Sabihin mo nga. Hawak kamay at halikan. Yakap. Wala naman kayong ginagawa niyan. Ginawa na namin yan sa bahay. Tama ba ako? Bakit kailangang gawin sa labas para makita ng iba? Sige, gusto mo lang makakita, di ba? Ipapakita ko sa inyo ng husto. Paan, halikan na tayo ngayon. Kumain ka ng candy at tikman ko ang tamis sa bibig mo. Tatay? Totoo ba ito? Totoong-totoo ito, mahal. Talagang hindi peke. Ano na? Peke pa rin ba? Nakikita kita. Pagkakita sa babaeng gusto mong naglalambingan. Masakit, no? Kahit totoo ka man. Ano ngayon? Isang hamak na manggagawang uuwi ng piyesta. Tricycle lang ang sasakyan, nagpapanggap na mayaman. Niloloko ang magulang, dinadaya ang kamag-anak. May mukha ka pang nagpapanggap. Kaya do Xiaobi, mabuti pang aminin mo sa Kin ang totoo. May pabrika ba talaga sa kanila? Kung nagsisinungaling ka sa Kin, puputulin ko ang relasyon nating mag-ina. Sabihin mo, nagsisinungaling ka ba sa mga kamag-anak? Bilisan mo. Sabihin mo na. Sabi ko nga, bilisan mo nang aminin. Ako si. Hindi ako nagpapalit ng pangalan.
Nakatirik ang pangalan, hindi nagbago ng apelido Chinming Fei Fan ang apelido tagapagtatag ng Feichi Group. Ako ang tinatawag na Diyos ng kotse. Hoy, hoy, hoy. Ang yabang mo na naman. Tumingin ka nga sa salamin. Karapat dapat ka bang tawaging Diyos ng kotse? Pag uwi sa bahay ng biyenan tuwing piyesta, isang hampas lupang sakay lang ng tricycle. Marunong ka bang magmaneho? Oo. Ikaw marunong ka ba? Bakit nagpapanggap ka pa rin, Trooper? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Sinong nagparada sa gitna ng kalsada? Lumabas ka at usigin na... Sinong nagpark sa gitna ng kalsada? Lumabas ka at usog ang kotse mo. Aray, Naririnig mo ba ako? Kaninong kotse ang hindi na umaandar? Binagsak ko siya. kuya, huwag mong basagin. Huwag, pang-50 kaarawan ko ngayon, malas maghahanap ako ng mag-aayos nito. Kanino tong kotse na to? Nakakaharang sa daan? Lumabas ka at umusog. Kaninong sasakyan? Kotse ba eto ni Mr. Liu? Umakyat na si Mr. Liu sa bundok. Kotse ni Mr. Liu? Walang pakialam. Ako kanino ang kotse mo. Bilisan mo at ilipat ang kotse sa akin. Pupunta ako sa kasalan ng kuya ko sa syudad. Naantala ang lakad ko, wala kayong mabubuhay ngayon. Panganay na anak, hindi ka ba marunong magmaneho? Ikaw ang magpalipat. Ninang, marunong po akong magmaneho. Pero kailangan mo ng susi. Nasa'yo ba ang susi? Putang ina. Magbibilang na ako. 3 minuto na lang. Kung hindi mo ililipat ang kotse sa akin, gagawin kitang malungkot ngayon. Basagin mo ako. Basagin mo ako. Hoy, huwag kang aalis. Aayusin ko kaagad to. Mag-isip ka ng paraan. Aray, tulungan mo ako, Ninang. Kuya, si Chenjin siya ng tatay ko. May-ari ng minahan. Pwede bang pagbigyan na lang? Tara, ililibre ko kayo ng alak. Anong sinasabi mong paikot-ikot ka? Akala mo ba libreng alak lang to? Wala siyang pakialam. Ngayon na. Tara na, sige na. Sandali lang. Ano bang ginagawa mo? Paparadaan ko ang sasakyan mo. Ano? Sabi mo kaya mong iparada? Oh! Chin, huwag kang gagawa ng gulo dito. Isa ka lang basurero na part-time na umuwi gamit ang tricycle noong bagong taon. Anong klase bang sasakyan ang minamaneho mo? Anong sinabi mo? Hindi nga siya marunong magmaneho. No? Opo kuya, hindi talaga siya mahilig lang magpakitang gilas. Mayabang na si Joe sa bibig. Yan Choy. Nalo Shwebing, pwede bang ayusin mo tong siraulo? Nagsisinungaling ka na naman. Nagsinungaling ako kay Kuya Galit. Na si Kuya ngayon. Madadamay kami. Hindi ko siya mapapatawad. Isang malaking puno ng kahambugan. Iwanan mo na siya ngayon, palayasin yun na sa baryo. Huwag kaming idamay. Paalisin na! Paalisin! Tumahimik ka mamaya, tol. Sabi mo kaya mong iparada sa sasakyan ko. Hindi ka nga marunong magmaneho. Anong sasakyan ang ipapark mo? Subukan mo. Sinong nagsabing di ako marunong? Ang sinasabi niya. Nagsisinungaling siya sa'yo. Magaling akong magmaneho. Kuya, huwag kang maniwala. Hindi naman talaga sa kanya yung sasakyan. Wala nga siyang susi. Paano mo ipapark yan? Oo, hindi sa kanya yan. Magdaldalan ka pa. Iwanan mo na siya. Paalisin niyo na. Huwag kang magmayabang. Ayan na naman. Anong pagmamayabang? Sabi ko kaya mo kung kaya mo. Nagsisinungaling ka pa rin. Hindi naman talaga sa'yo to. Wala kang ang susi. Tingnan natin kung paano. Ang taong nagmamaneho gamit ang susi ay ordinaryo lang. Ako ang car god. Buisit! Ang tapang na stand sa pagmamaneho. Magaling pala talaga siyang magmaneho. Paano nangyari? Yun. Paano nangyari? Yun. Paano naging imposible yon? Hindi mo ba nasaksihan lahat? Ang pogi talaga. Nako! Si Bingbing ang simula talaga. 3 kotse ang nandito. Oh, tama
Tama, di ba? Kuya, nailipat ko na ang sasakyan mo. Pwede ka nang umalis. Kuya, kung tama ang pagkakaintindi ko, stunt yun, di ba? Medyo, may gumawa talaga ng stunt. Ang galing, ang galing. Sa maliit na probinsyang ito pala, may makakapagbukas ba nito? Ang bilis na stunt na pumukaw sa mundo. Hoy pare, pwede mo ba akong maging estudyante? Turuan mo ako kapag may oras ka. May kasal ako sa bahay ng biyenan ko ngayon. Wala akong oras makipagchismis. Halika na. Tawagan mo ako pabalik. Salamat, Master. Salamat, Master. Tara mga tol, kilalanin niyo Master ko. Ito ang Master! Sige, sige. Bilis may birthday ang biyenan ko. Mauna ka na. Sige, sige, aalis na ako. Anong ginagawa mo, Master? Tatawagan kita kapag may oras. Hintayin mo, tawag ako. Ano, akala mo nagbibiro lang ako? Imposible yan. Imposible talaga. Kung mayaman pamilya mo, dapat may 3 kotse. Bakit trike ang sinakyan mo pa uwi? Tama. Marunong naman siyang magmaneho. Bakit trike pa ang ginamit? Kayong lahat, hindi ba 'to sinabi na niya? Ginagamit lahat ng 3 kotse nila? Abala lahat. Hindi ka ba nahihiya sa biyenan mong babae? Bakit di mo hiramin kotse ng magulang mo? Oo, Xiaopin. May 3 kotse naman kayo. Bakit di ka humiram? Gusto niyong malaman bakit? Ano ang dahilan? Dahil sobrang yaman ng pamilya ko, hindi ko kailangang magpanggap. Ah, ganun pala. Ninang, alam ko na kung bakit siya. Bakit siya nagmamaneho? Dahil magnanakaw siya ng kotse. Magnanakaw ng kotse? Oo, siya ay isang carjacker. Huwag kang basta maniniwala, huwag kang magsalita ng walang basehan. Bakit mo nasabing magnanakaw siya? Anong kasinungalingan ang sinabi ko? Hindi mo ba nakita kanina? Paano niya binuksan ang kotse? Walang susi. Binasag lang ang pinto. At manual na niyang sinindi ang makina. Walang ibang gagawa noon kundi mga magnanakaw. Oo, totoo yan. Ganyan nga ang modus ng mga carjacker. Kaya lumabas na ang katotohanan. Hindi siya mayamang heir. Kundi isang tunay na Ngayon lalabas na ang katotohanan. Hindi siya mayamang second generation. Kundi tunay na carnapper. Chenfei, huwag kang magsalita ng kung ano. Sabi mo carnapper siya, may ebidensya ka? Anong ebidensya ang gusto mo? Ang kanyang mga ginawa ang ebidensya. Joe Schwebing, takot kang malaman ng lahat na carnapper siya. Nahiya ka kaya nagalit. Bingbing, lumapit ka rito. Sabihin mo ang totoo. Carnapper ba siya o hindi? Kung nagsisinungaling ka sa akin, babasagin ko yung binti mo. Nay, please. Sasapian ako kung carnapper siya. Imposibleng carnapper siya. Anong silbi ng panata mong yan? Pakita mo ang ebidensya. Ano mapapala mo sa pang-alipusta? Meron ka bang patunay? Sige, ganito na lang. Hindi mo ba sinabing mayaman siyang second gen? Madali lang yan. Unang punta niya sa bahay ng biyenan sa bagong taon. Sakto sa 50th birthday ng ninang-ninang. Magkano ang nairegalo niya? Ang red packet. Walang naiabot? Mga mumurahing regalo lang? Anong klaseng 50th birthday ang... Yan. Pumunta para magbigay galang. Walang kahit piso. Huan Fu second generation. Nakakatawa may 3 kotse sa bahay. Tama siya. Tama siya. Humph, ang red packet. Hindi pa ako nakakapaglista. Unahin mo ang paglista ng red packet. Tita, pakibigay ang QR code niyo. Magsiscan ako ng $10,000 na regalo. Sandali. Bakit 10K lang aningang ka? Anenda ng pangkailang ninang. Bilang manugang. Unang punta sa bahay ng biyenan. Sakto sa 50th birthday niya. Pwede na ang 10K? Anong problema sa 10K? Ako ang inaanak. 50K ang binigay ko. Ano daw? Kung wala kang kakayahang maging manugang ng Joe Kung wala kang lakas para maging manugang ng pamilyang Joe, layas ka na rito. Kumuha ka ng 50,000 na regalo. Anong ipagmamalaki mong pangil at kuko? May pinapaghanda akong 1 milyong regalo. Malapit na itong mai-deliver. Hahaha, ano? Sabi mo 1 milyong regalo. Talagang wala kang hiya sa pagpapalaki ng iyong salita. Alam mo ba kung gaano kalaki ang 1 milyon? Basta bumuka ka lang ng bibig at magyabang. Hindi ko nga kayang bumili ng kotse. Tricycle lang ang kaya mong gamitin ng kalahating taon. Maglakas loob ka pang magsabi ng 1 milyong regalo. Bingbing, paalisin mo siya rito.
Huwag mo siyang pahiyain sa ating mga kamag-anak. Hala, ano bang ipinagyayabang mo ng walang dahilan? Magtiwala ka sa akin. Hindi kita pahihiyain sa harap ng mga kamag-anak mo. Hindi ko hahayaang itong palaka ikumpara ako. Boss, wag mo akong ikumpara. Hindi mo ba sinabing naghanda ka ng 1,000,000 regalo? Pakita ko sa'yo. At tigil-tigilan mo na ang pagsasalita rito. Sige, tatawagan ko ang sekretarya ko para magmadali. Sekretarya pa ang alamat. Isang hamak na manggagawa kang umuwi ng tricycle. Meron kang sekretarya. Bakit hindi ka na lang pumunta sa langit? Hoy, saan mo ipinadala ang milyon-milyon mong regalo? At tulungan mo akong magpadala ng mga sasakyan. Gusto ko'y sari-saring kulay ang mga kotse. Mga walang modong ito. Hindi pa nakakakita ng totoong mundo. Ipapaalam ko rin sa kanila malapit na. Magpanggap ka pa. Tingnan natin kung hanggang kailan yang panggagaya mo. May isa na namang prominenteng bisita si Ginang Joe. Nauwi na ba ang panganay mong manugang na lalaki? Nabalitaan kong kontratista ang panganay mong manugang gumagawa ng mga proyekto sa syudad. Tama ba? Siya nga. Mga sideline na proyekto sa syudad. Hoy, sa palagay ko hindi. Sino ito? Para sa akin ito. Pakiulit. Sabi mo para sa'yo ang lalaking nagmamaneho ng sedan. Kung hindi ka naniniwala, hintayin mo at makikita mo. Tagapangulo, Nasaan ang malaking regalo para sa akin? heto na. Tiya para sa ikasimenta mong kaarawan, special kong inihanda ang munting handog para sa'yo. Sana tanggapin mo ito ng may ngiti. Ano ito? Ano kaya ito? Isang manggagawang umuwi sa tricycle noong Chinese New Year. Anong maibibigay mo? Hindi naman sa ako ng patatas ito. Hahaha, pareho lang yata. Manugang na tita, buksan mo at tignan mo. Oo, buksan mo at tignan mo. Tingnan mo ang laman. Ano ba talaga ito? Oh, ano nga ba ito? Tama. Ano to? Kotse na 600,000 ito at bahay na milyon ang halaga. Ano daw? Kotseng 600,000 o ang presyo bahay na Juanes ang halaga. Akala mo mayaman ka na. Kung hindi ka naniniwala, buksan mo na para makita mo. Sa ate, buksan mo na yan. Sige, buksan nyo na para makita. Buksan nyo na talaga. Hihilahin kita sa bahay para sa bagong taon. Ang dami mong nagawang mali para sa akin. Paano kung mapahiya ako? Gusto mo malaman ang totoo? Bakit naman? Sa totoo lang, hindi ako pulubi. Ako ang tagapagtatag ng Flying Speed Group. Ha? Huy, anong binubulong nyo? Takot kang mahayag ang katotohanan? Ayaw mo talaga umurong hanggang sa Yellow River. Hindi ka ba maniniwala hanggat walang ebidensya? Buksan ang bag para malaman natin. Oh, bilisan nyo ng buksan. Buksan na. Buksan na. Buksan nyo na. Sigurado ako dito. Kapag binuksan nyo, mababawasan ang hiya nyo. Zhao Xuebing, ika yung kwento kaarawan ng nanay mo kung itong hindi kilalang tao ang magpapahiya sa buong barangay, hindi ako magpapahinuhod. Ninang, huwag mo nang tanungin. Ang sinungaling na to ay puro butas. Halatang halata. Anong ibig mong sabihin? Ano pa ang kailangan itanong? Dati niyang sinabi may pabrika ang tatay niya. Kuno, rich second generation ka. Ngayon chairman na ang tawag sa sarili. Akala mo talaga boss ka. Meron daw siyang identity ngayon. Hindi ba ito kasinungalingan? Ang daldal mo sinungaling ba? Buksan ang gift bag at malalaman nyo. Sige, buksan na natin para malaman mo ang katotohanan. Sige. Bubuksan ko na. Sige. Buksan ko na ito. Totoo palang may titulo ng lupa at susi ng kotse. Lahat to ay tunay, di ba? Ito ba ang titulo ng lupa at susi ng kotse? Oh, Rolls Royce na 600,000 ang halaga. At bahay sa urbanong baryo na milyon ang halaga. Ah, talaga? Nangangarap ka ba? Bigla na lang akong may bahay at kotse? Ha 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 anak,
Naghanap ka ba ng ginintuang manugang para kay mama? Hahaha, teka Ninang. Huwag kayong magpadaya sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Merong ganyan ang inaanak kong RV. Bakit hindi mo nakita? Ma, anong nakasulat sa titulo at susi ng kotse na Hangtonson? Pwede kitang bigyan ng sako kung gusto mo. Nagbebenta sila ng laruan dito. Anong kotse ang walang susi? Peke lang yan sa tabi ng kalsada. Lalo na yung titulo ng lupa. Kaya kong pekehin pati ID mo. Oo. Sino ang nakakaalam kung tunay o peke ang mga susi at titulo? Oo nga no. Grabe naman. Paano mo nasabing peke ang regalo ng chairperson? Hoy, tumigil ka sa pagpapanggap. Kung totoong mayaman siya, bakit hindi nyo dalahin ang kotse? Kumuha ka na lang ng remote control. Nasa likod lang ang motorcade. Darating din yan sandali. Kita mo, puro kasatsat. Lumalaki ng lumalaki ang kwento. Sabi nila may paparating na convoy. Nanay, nakauwi na ako. Kasama kong dumating ang yung panganay kong anak at manugang maligayang pagbati. Swerte ni Mrs. Joe ang yaman ng manugang proyekto sa siyudad. Oh, parang pagpiprint lang ng pera ang proyekto. Oh, nanay, regalo ko po sa inyo. Naway pagpalain kayo, Bundok Showbinan. Ay salamat. Masarap sa pakiramdam ang pag-uwi ninyo. Nanay, hindi lang to simpleng regalo, may kasama pang handog. Anong uri ng regalo? Ano ito? Ako ang panganay na manugang ni Liu Guizhou, maghahandog ako ng 100,000 regalo sa kaarawan ng aking ina. 100,000. Talagang mayaman, 100,000. Ang swerte ni Jow Jow sa lalaking to, napakaswerte ng pamilya Joe. Dati ay tingnan card, nandito ba ang pera? Nasa kari lahat. Kumuha kayo ng gusto ninyo, password 12345667. Nagastusan ka naman. Nakita nyo yung lalaking apelidong Chin. Yan ang tunay na pera, diretso 100,000 taton sa card ang sabi. Mawalang galang na po, sobrang laman ng card ko, hirap ipadala. Chin Fei Fan, bakit ka nandito? Ito ang nobyo ni Bingbing nag-uwi sa bagong taon ng China. Nobyo ni Bingbing? Nanay, ano po sinabi ninyo? Nobyo po siya. Nanay, anong sinabi mo? Boyfriend siya ng kapatid kong bunso. O, anong problema? Grabe naman yan. Pinakiusapan mo talaga siyang maging boyfriend mo at dinala mo pa dito sa bahay. Ate, bakit masama bang hingin kong maging boyfriend ko siya? Anong mali doon? Malaking problema. Diyos ko, paano nangyari to? Anong mata mo ang may diferensya? Pinakiusapan mong maging boyfriend mo? Ate, linawin mo nga. Bakit mali bang hingin kong maging boyfriend ko siya? Ex-boyfriend ko siya. Tinapon ko na. Ayaw ko na ikaw naman ang kumukuha ng basura ko. Ex-boyfriend mo pala siya. Ayoko namang itapon mo ako, hindi ko alam. Naging kami pagkatapos kong grumaduwa mahirap. At maputi lang pala siya. Walang kakayahan. Kaya pinalayas ko siya. Anong tiyo? Totoo pala ang sinabi mo. Walang-wala siya noon. Walang kakayahan. Siyempre may iba rin akong tinitingnan noon. Akala ko taga-syudad, hindi pala siya taga-probinsya. Mas nakakatawa pa. Sabi magtatrabaho daw siya para sa akin. At nagtrabaho nga talaga siya. Totoo nga. Naging ordinaryong empleyado lang pala. Pinalayas ko siya. Makakapagsinungaling pa ba siya? Ni hindi na nga siya katulad ng empleyado ngayon, wala na siyang trabaho. Anong mas masahol pa sa empleyado ang ginagawa niya? Ano na ba ang trabaho niya ngayon? Nakita ko siya kahapon, pulubi na siya ngayon. Ano, pulubi? Hindi, totoong pulubi na siya. Pulubi na nga. Inang pulubi. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo ang asawa ko. Kilalang kilala siya ng asawa ko. Manugang, kilala mo ba siya? Inay, kilala kita. Pero ayaw kong banggitin siya. Classmate ko pala siya. Ngayon pulubi na. Si Chin Fei Fan bilang pulubi. Manatili ka na lang sa kalagayan mo. Bakit ka nagsinungaling sa hipag ko? Susmi, ambisyosong pusa kang walang kakayahan. Saan ka kumukuha ng kapal ng muka para magtanong? Anong karapatan mong utusan ako? Alam mo ba kung sino ako ngayon? Wala akong karapatang mag-utos sa'yo. Anong pagkakakilanlan, sabihin mo na? Asawa ko, sabihin mo pahiyain natin siya. Chin Fei Fan, dahil nagpakababa ka, ibubunyag ko ang katotohanan sa harap nila. Ako si Liu Gui, classmate ni Chin Fei Fan mula pa sa baryo. Ano naman ang sa pagkaklase? Sikat siyang honor student noon. Ako'y isang basura lang. Sabi niya, di ako karapat-dapat. Kaya 10 taon na ang lumipas, bituing umiikot. Dati matalinong estudyante. Ngayon pulubi na. Kahit ako'y hamak na tao, nagsusumikap ako. May mga proyekto ako sa lungsod, nagpatayo ng mga gusali, kumikita ng 100,000,000, mga pintuan at lungsod, dumadagsang bisita. Alam mo ba ang kapangyarihan ko ngayon? Di ba ako karapat dumating sa'yo? Ano ang pagpapatayo ng gusali?
bilyon ang halaga. Ang yaman naman. Naririnig mo ba ako? Si Chin Fei Fan, pulubing ex-boyfriend ko, naapi ka ba ng asawa ko ngayon? Oo, inapi niya ako. Alam mo ba kaya kong pahalagahan ang sarili ko? Ang meron siya. Alam mo ba lakas ko lang ang dahilan para igalang niya ako. Ang meron siya ay limos ko lang. Ano daw? Lahat ng meron ako galing sa pagkandili mo. Kahit pulubi ka, kailangan mo rin ng naglilimos. Kailangan ko ba ng limos mo? Ang kapal mo talaga. Walang hiya ka ate, sabihin mo nga, paano kanya nilinlang? Nandito na lahat ng kamag-anak natin para mabigyan ka ng hustisya, parusahan ng sinungaling. Bingbing, sabihin mo na agad. Paano kayo nagkakilala? Paano kanya nadaya? Hoy pare, magpanggap ka pa. May pabrika raw sa bahay. 3 kotse raw. Gumagawa pa raw ng sasakyan. Sige ka pa magyabang. Bakit hindi mo pagmalaki? Joe Schwebing ka. Kaya ayaw mo akong makahanap ng maayos na nobyo no? Mga pulubing nagpapanggap na mayamang saling lahi. Bingbing, bilisan mo at magsalita. Paano kanya niloko? Kahit magkaklase tayo at magkatabing umupo, papatayin ko ang sariling kamag-anak para mabigyan kang katarungan. Hindi siya nagsinungaling sa akin. Totoo ito. Hindi kita niloko. Ano ba ang ibinigay niya sa'yo? Joe Schwebing, pinatunayan na ng kapatid at bayaw mo. Napulubi lang siya. Bakit ka ganoon katigas ang ulo? Ano ang itinatago mo para sa kanya? Chi, kung lalaki ka nga, kahit kaunting responsibilidad, aminin mong pulubi ka sa syudad. Ang lakas ng loob mong siraan ng chairman ng Chigan, naghahanap ka ng away. Narito kami para ilantad ang mga sinungaling. Anong pakialam mo? Ako, ang secretary ng chairman ng Flying Speed Group. Ako, ang sekretarya ng tagapangulo ng Flying Speed Group. Siya ang tagapangulo namin. Ano raw? Talagang siya ang tagapangulo. Siyempre, Sira ka ba? Ang sinasabi mo bang pulubi itong tagapangulo ng Flying Speed Group? Alam mo ba, anong uri ng samahan ng Flying Group? Ang Flying Speed Group ang pinakamayaman sa Timog Lalawigan. Ang nagtatag na si Cheshen Alamat sa mundo ng pananalapi. Hindi lang kamangha-mangha ang presyo, mas misteryoso pa. Sinabi mong amoy putok na pulubi itong tagapangulo? Hindi ka natatakot marinig ng Flying Group? Kinain ba kita ng buhay? Mas delikado pa kaysa kabataan. Baka madamay tayong lahat. maniwala ka man o hindi, ang nasa harap mo ang tunay na tagapangulo ng Flying Speed Group. Binalaan na kita. Kapag nagpatuloy kang magkaloko, pananagutan mo ang mga kapalit. Diyos ko, natatakot na ako. Tumigil na. Sa pagsisinungaling, nagsisimula ng matakot. Hanggat di mo nakikita ang kabaong, di ka iiyak. Sabi ko na nga ba, kilala ko siya noon pa, tinadyakan ko at tinalikuran. Nandito ka pa rin para sa kanya? Oo nga, mahal na kuhanan natin siya nung namamalimos. Ilabas mo ang litrato. Saktan natin siya. Oh, Laugaw, may litrato tayo. Tingnan mo ito. Ipapakita ko. Ipapakita ko sa'yo. Ito ba ang larawan niya bilang pulubi? Isang pulubi. Tunay na pulubi ay pulubi talaga. Buwisit. Pulubi talaga. Nagsisinungaling ka dito mismo. Ninang, sinabi ko nang sinungaling siya. Ngayon, naniniwala ka na. Sabi rin niya, may pabrika daw siya. Nagbibigay ng milyon-milyong regalo. Anong daan-daang libong kotse? Daan-daang libong bahay? Nakakatawa lang talaga. Kaya mga susi ng kotse pala'y laruan. Ang titulo ng lupa, peke pala mula sa istante. Eto ipagtalon sa bahay ng lola niya. Ibalik mo sa akin itong kalokohan mo. Regalong $1,000,000 yan. Ayaw mo nito para sa sarili mo. Huwag kang magsisisi mamaya. Sinungaling ka talaga. Matapos lokohin ang anak ko, binigyan pa ako ng peke kesyo, magsisisi daw ako. Bingbing, bilisan mo at magsalita ka. Paano mo nakilala tong pulubing to? Paano kanya niloko? Oo, nakababatang kapatid, sakto nandito mga kamag-anak natin ngayon. Tutulungan ka namin, susuportahan ka. Oo, susuportahan ka namin. Hindi siya nandaya. Ako ang kusang loob. Sabi mo kusa ka raw, ibig sabihin alam mong pulubi siya. Kusang sumunod ka sa kanya. Hindi rin yan totoo. Ano bang nangyayari dyan? Oh, aning nanatira? Sige, ayusin natin to. Hindi siya boyfriend ko. Sige, ayusin natin to. Hindi siya boyfriend ko. Inarkila ko siya pabalik. Anong boyfriend ang inarkila mo? Sabi mo inarkila mo siya. Ayan ang sinabi ko. Hindi talaga sila bagay. Paano magmukhang may pag-ibig? Sabi ko na nga ba? Sa pamilya siguro to inarkila. Joe Schwebing, nababaliw ka na? Bakit ka mag-aarkila ng boyfriend? Hindi naman yan ang pilit mo. Para mapatahimik ang kamag-anak at kaibigan. Kung hindi, anong gagawin ko? Kaya kailangang umarkila. Nakakagalit ka talaga?
Paano na ako haharap sa mga tao? Joe Schwebing, ikaw ay kahihiyan ng pamilya. Walang boyfriend sa bagong taon, umarkila pa. Joe Schwebing, kahit wala kang mahanap, huwag ka nang umarkila. Tama. Tama. Hindi mo kailangang umarkila. Oo. Ang ganda mo naman walang boyfriend. Nakakahiya ang umarkila. Huy, siguro tong pulubi linin lang ang kapatid ko sa salita. Oo, nagsinungaling siya kay Chin Fei Fan. Ikaw mismo magsabi paano mo nilinlang hipag ko. Kung magsasabi ka ng totoo, baka pala rin ka pa. Kung hindi, pananagutin kita. Tama na yan, sabi ko na. Hindi niya ako nilinlang, inarkila ko siya. Isang araw kang inarkila ko, bigyan kita ng $200. Umalis ka na. Hoy, libre ang magiging akin. Hindi na kailangan. Upa ako sa'yo ng libre habang buhay. Ano? Sabi ko, oras na. Pinoprotektahan mo pa rin ako. Mabuti kang babae. Handa kitang protektahan buong buhay ko. Baliw ka, pulubi lang katulad mo. Deserve mo ang magandang babae tulad ng kapatid ko. Oo, wala pa rin siyang hiya para namang mapagbigay ako. Nakita ko ngayon ang ibig sabihin ng walang hiya. Kahit si Jiao Jiao, di ka gusto nung una. Bakit gusto mo pa kaming kidnapin, Bingbing? Huwag kalimutan yung kamay na nasa pool niya kanina. Magnanakaw siya ng kotse. Anong klasing bagay ang hindi niya kayang gawin? Anong ibig sabihin ng magnanakaw ng kotse? Kanina lang, may kotse na nakaparada sa pinto. Wala ang may-ari. Nakakahadlang sa iba. Kailangan niya pang magpakita ng ganyang kamay. Sumakay ka sa kotse at ilipat ito. Parang ito ang karaniwang paraan ng mga magnanakaw. Naku po, Chin Fei Fan, sabi mo magaling kang maging profesional na pulubi. Sinungaling at nagnanakaw pa ng kotse. Maging tapat ka sa sarili mo. Anong batas ang nilabag ko? Kaninong kotse ang ninakaw ko? Gusto mo talagang malaman? Maging tapat ka. Sige, sasabihin ko sa'yo kung bakit ako pulubi. Dahil marami akong pera. Walang saysay ang buhay pag di ko maubos. Gusto kong tumulong sa ibang tao, pero hindi basta-basta makatulong. Kaya nagpanggap akong pulubi. Para makita kung sino ang may awa. Tutulungan ko siyang baguhin ang buhay niya. At doon ko nakilala si Tintin. Pinakitaan niya ako ng kabaitan. Kaya napagdesisyonan kong makisama sa kanya. Mayaman ka pero wala kang mapaggastusan ng pera kaya nagpapanggap na pulubi. Nagbibiro lang ako, hahaha. Mahigit 30 taon na akong nabubuhay. Una kong narinig ang isang malaking biro na ganito. May tao dito na walang mautang para magkunwaring pulubi. Naniniwala ka ba dyan? Naniniwala ako sa kanya kahit na nagsinungaling siya para sabing nagtatrabaho siya. Tingnan mo ang resulta, ginutom niya ang sarili niya. Ito ang pinakawalang hiyang biro na narinig ko bilang isang pulubi. Nahuli siya at nagsabing nagkukunwari lang pala. Matagal nang itinuro ng mga ninuno mo kung paano maging tao. Hindi magandang tignan ng mga tao, pero hindi mo matandaan. Yepe, bye. Tama na yan. Hindi mo kailangang magmagaling dito. Siya ang nagdirect at umarte. 50th kaarawan ng nanay ko ngayon, huwag kang maging sagabal dito. Umalis ka na riyan. Lumabas ka na, magkaklase tayo sa iisang baryo at magkatabing upuan. Hindi kita kilala. Sino ka? Anong pinanggalingan mo? Hanggang ngayon, hilig mo pa ring magmayabang. Nakakahiya talaga para kay Bingbing ang ginagawa mo. tingnan mo ang ginawa mo. Bakit di mo na lang siya palayain agad? Magmadali ka na lang. Teka, sino ang humatak? Sandali, sinong demonyo ang kumuha ng kotse ko? Sino? Sino ang naggalaw ng kotse ko? Si Liu ang gumalaw. Sino ka ba? Sobra kang ngang makapal ang muka. Pati kotse ko ay ginagalaw mo. Alam mo ba ang halaga ng kotse na yon? Kaya mo bang bayaran kung masira? Si Liu isang magnanakaw lang ng kotse. Hindi niya naisip kung paano ka babayaran. Nasa isip lang niya ang pagnakaw. Magnanakaw talaga siya ng kotse. Sinasubukan nakawin ang kotse ko. Oh! Liu, ano sa palagay mo? Tingnan mo. Wala nga siyang susi ng kotse. Sumakay lang at umandar agad. Kung hindi siya magnanakaw, ano siya? Chen, huwag kang magsinungaling dito. Ano? Ako pa ang sinungaling? Maraming nakakakitang tao. Sino? Sino ang hindi nakakita ng maayos? Paano mo nakuha ang kotse ni Liu? Inangkin mo ng dahas kung hindi nakita ng iba. Naiuwi mo na sana ang kotse. Bastos ka at hinawakan mo kotse ko. Hindi ako titigil hanggat maniwala ka't hindi ipapakulong kita. Huwag niyo siyang pakinggan. Kotse mo ang nakaharang sa daan. Hindi makadaan ang mga tao, kaya inilipat ko para sa'yo. Maraming tao rito. Maraming nakakakita, di ba? Hoy, sino ang nakakita sa nakaharang kong kotse? Siya ang gumalaw. Nakita mo ba? O nanonood ka lang? Liu, nakita mo ba? Walang makakapagpatunay para sa kanya, nagsisinungaling siya. Ako ang magpapatunay para sa kanya. Mapapatunayan ko sa kanya. Joe Shubing, may sira ba ang utak mo?
Nagpapakatulong ka pa rin ngayon. Mukhang nawawala ka sa sarili mo. Halatang nakaharang ang kotse. Tumulong siyang maglipat ng kotse. Bakit ka nagsisinungaling at naninira sa kanya? Sabi mo naglipat siya ng kotse. Totoo ba? Kahit nakapark sa gitna ang kotse ni Mr. Liu. Ano naman? Gamitin mo siyang maglipat. Ang kotse ni Mr. Liu ay nagkakahalaga ng 500,000. Ang sweet ni Mr. Xing, pwede bang hawakan ng kahit sino? Hoy, narinig mo ba yon? Hinawakan ang kotse ko. Paano mo sa solusyonan yan? Huwag mong sabihin ikaw ang humarang sa kotse. Inilipat ko para sa'yo. Kahit mahawakan ko ang kotse mo, kotseng 500,000 lang. Anong kayabangan mo? Marami akong warehouse sa bahay. Ang pinakamura ay milyon ang halaga. Ayaw kong tingnan ang sira mong kotse. Tama ba ang narinig ko? Ang 500,000 kong kotse, sinabi mong sira? Ang kakatawa mo, sinungaling kang pulubi ang hanapbuhay. Sabi mo basura ang 500,000 na to? Ito ang palaka sa balon. Maglahad ka. Mga palaka kayo sa balon. Ang identidad ng chairperson ay parang buwan at bituin. Pwede mo bang pagtawanan? Yan? Anong buwan at bituin haha? Tulad niya wala siyang kwenta. Nagpapaupa siyang boyfriend sa iba? Anong pinagkaiba sa male model sa clubhouse? Karapat dapat ba siyang tawaging Hao Yue Xing Chen? Fortune 500 na kumpanya tagagawa ng Rolls-La na sikat na kotse chairperson ng Feichi Group. Hindi karapat dapat tawaging Hao Yue Xing Chen. Anong tawag doon? Nakakahiya kayo. Buti na lang pinaalis ko siya. Hello? Xiaomi, huwag kang makipagtalo sa mga to. Tawagan mo para mapahiya sila. Nasaan na ang convoy? Bakit wala pa? Susubaybayan ko na. Anong klaseng bisita ito? Nandito ka ba para sa birthday ng hipag ko? Si Ate Joe talaga. May mga koneksyon. Ang sosyal ng mga sasakyan. Mga mayayaman siguro sa syudad. Sino kayang importanteng tao to? Sasalubungin ko na kayo. Haha. Sinong special na bisita ang dumating para sa birthday ko? Wala ka dun. Chairperson, dumating na ang convoy. Ano? Kanyang motorcade to. Meron talaga siyang fleet. Anong sinabi mo dati? Daw nagpapanggap akong mayaman. Di dapat 3 kotse sa bahay. 3 na bang kotse dito? Paano ito nangyari? Pulubi ka lang. Saan galing ang motorcade? Tama nga. Lalaking nang nga akong magtatrabaho para sa akin. Paano nagkaroon ng ganitong convoy? Si Chin Fei Fan to hindi kita kilala. Sasabihin ko sa'yo, nagpapaimbabaw lang siya, nagrenta siya ng convoy para magyabang. Oo. Nirenta lang niya yan para bumango ang reputasyon. Hindi ka talaga susuko hanggang sa huli. Ito ang bagong car factory certificate. Kunin mo na. Maging alerto. Bagong kotse galing sa pabrika, patunay na akin ang mga kotse na ito, hindi hiniram. Imposible. Di mo kayang bumili ng maraming sasakyan. Hindi mangyayari yan, halatang mahirap ka at puti. Paano ka nakabili ng napakaraming kotse? Anong ibig sabihin ng asawa? Sa kanya ang kotse na to. Paano nangyari yon? 1 taong nagtatrabaho para buhayin ako. Bakit ang daming kotse? Bakit ako may napakaraming kotse? Hindi mo alam. Hindi mo kayang galawin ang kotse mo, di ba? Anong gusto mong gawin ko? Bawat kotse mo'y milyon ang halaga, milyon-milyon ang kabuuan. Sino ka talaga? Paano ka nagkaroon ng napakaraming kotse? Kalimutan mo ang sinabi ng sekretarya ko, tagapagtatag at tagapangulo ng Feichi Group. Kaya mo bang bumili ng ganito karaming kotse? Ikaw pala ang tagapangulo ng Feichi. Imposible yan. Walang chance na siya ang chairman ng grupong yan. Bakit naman? Kasi magkasama kami nung bata pa. Alam kong lahat ng kalagayan ng pamilya nila. Dahil mahirap talaga pamilya nila. Di mo kaya to? Tumakas kasama ng iba nang walang paalam. Nung nasa eskwela, walang pambili ng pagkain. Nagtiis siya ng siopaw at atsara sa sulok-sulok. Naawa ako sa kanya. Binibigyan ko siya ng pancake. Paminsan, pinagbuksan ko siya nung pumasa ako sa Qingbei. Walang pang tuition. Umiiyak na nag-vocational school na lang. Ngayon sasabihin mo chairman siya ng Flying Speed Group? Chin Fei Fan, sabihin mo nga mali ba ako? Tama lahat ng sinabi mo. Ganon din ako. Dahil sa mga pancake mong ibinigay noon, tinulungan kita ng todo, sinuportahan kita sa proyekto, ginawa kitang kontratista yumaman. Di ko inasahang magbabago kapag yumaman para sa mayayaman kahit kapamilya di mo nakilala. Mukhang di mo kayang hawakan ang kayamanan.
Ano daw? Ang proyektong binigay mo pag kontratista ko, haha? Para kang baliw. Akala mo Diyos ka. Akala mo kaya mo lahat. Aminado naman siya noon, di nga makabili ng pancake. Ang ganong tao, paano ka magproproyekto para sa iba? Oo nga. Sabi ko na eh. Nagmamayabang lang yan. Tiningnan ko ng lahat ng anggulo. Di naman siya mukhang mayaman. Chairman pa ng Flying Speed Group. Mukha ba siyang big time? Chin Fei Fan, bibigyan kita ng isa pang chance. Sabihin mo kung paano ninakaw ang mga kotse. Kung di ka magsasabi ng totoo, tatawag ako ng pulis para arestuhin ka. Huwag ka nang tumawag ng pulis. Tinanggap ko agad ang proyekto mo, naniniwala ka sa lahat. Ano kinukuha nila ang proyekto ko? Tumawag ka sa akin. Itigil agad lahat ng proyekto ni Liu Gui. Pigilan agad ang lahat ng proyekto ni Liu Gui. Nagpapanggap ka pa rin dito? Takot ba ako? Masyado ka nang malalim sa pagpapanggap, 'di ba? Ako'y nagpapanggap na mayamang tao. Tama na ang drama mo. Huwag dito. Nagalit sila sa'yo. Kahit ako'y hindi makakatulong. Umalis ka na, bilisan mo. Kahit malamig ang trato sa akin dito. Masaya pa rin ako. Ang ganda mo at mabait kung gusto mo pakakasalan kita. Nakikita mo ba ang kwentong barbero? Nahayag na ang katotohanan. Ano ibig mong sabihin? Chen Fei, hindi ba't madali lang? Siya'y isang palaboy. Minadali ni Joe Schwebing ang pag-aasawa. Kaya nagpadalos-dalos ako. Nagbayad ng 200 piso para magpanggap. Dalhin sa kanyang ninang pero naakit siya sa ganda ni Joe. Schwebing, ginawa lang ang palabas. Paulit-ulit na pagsisinungaling. Nagpanggap bilang mayaman upang mahulog ang loob nito at pakasalan siya. Nakakalungkot, grabe ang kapal ng muka. Sobrang laki ng kasinungalingan. Hindi ko kailangan ng ganyang katangahan. Ang presidente ng Mercedes-Benz, anong uri ng tao yon? Isa siya sa pinakamayaman sa mundo. Bantog na henyo sa pananalapi. Maraming mayayamang babae ang nagkakagusto. Bakit si Joe Schwebing pa? Tama. Ang presidente ng Flying Speed ay bilyonaryo. Marami siyang magagandang babae. Bakit pupunta sa liblib na lugar? Para manligaw sa kapatid ko? Isang sinungaling na aking tinalikuran tuso, mapaglalang at walang hiya ka. Chin Fei Fan, hindi ba't may tawag ka sa akin? Pipigilan mo ang proyekto ko? Bakit tahimik ngayon? Huwag mag-alala, tutuparin ko ang gusto mo. Sige, pakiusap ko. Tutuparin mo ang hiling ko? Sa sobrang pagtatrabaho ko, sobrang kita. Pagod na ako sa paghanap buhay. Kamusta? Ano? Itinigil na ng Dewang Construction ang ating kooperasyon? Paano ito nangyari? Si Liu Gui na nagyayabang pa sa harap ko? Kontratista ka ba? Imposible. Imposible. Paano mo magagawa yan? Ayaw makipagtulungan sa amin ng Jin Dewang Construction. Dahil si Jiang Dewang, may-ari ng Dewang Group, hawak ko rin ito. Ano? Si Jiang Dewang? Si Mr. Jiang ay sinusuportahan mo rin? Imposible yan. Talagang hindi posible. Si Mr. Zhang ay kilalang real estate tycoon. Paano mo masusuportahan yan? Kakapanood ko lang sa balita. Si Mr. Zhang ay nasa 50s na. Ilang taon ka na? 30s ka pa lang, kaya mo suportahan si Mr. Zhang? Kakangga talaga. Oo, hindi na kailangang sabihin. Siguradong nagyayabang lang siya. Kakatunog lang ng telepono. Sabi mo, hindi hihinto ang proyekto dito. Paano nangyari yon? Oh, Dad. Si Jiang Chanjin ng Dewang Group, hindi ba siya ang inaanak mo? Ito ba ang relasyon ninyo? Tawagan mo siya. Paano ko ito nakalimutan? Huy, ang anak na babae ng Dewang Construction, kapatid ko yun, hoy. Humingi ako ng tulong sa kanya. Tatawagan ko siya. Huy, ang inaanak ba ito? Kamusta, anong problema? Sister, ganito ang nangyayari. Ito, may nagsabi tungkol sa kanya. Ang boss ba ng construction company nyo pwedeng mag-block sa akin? Uy, tanong lang, totoo ba ito? Sino ang makakapagpaban sa'yo ng Dewang Group? Sino ang may lakas ng... Hoy ate, ito ang susunod na pangyayari. Ano naman tong taong to? Tagay isang baryo kami. Noon, nagtrabaho ako sa labas. Hindi na ako makapagtrabaho ngayon. Naging pulubi na lang. Bigla na lang may dugong mayaman daw ang tatay niya. Makakaharang sa akin? Kaya tinatanong ko kung totoo to. Kasuklam-suklam, pangahasang manira ng reputasyon ng aming grupo, Dewang. Alagaan niyo muna siya, pupunta ako dyan kaagad. Mga kapatid, alis na tayo, samahan niyo ako.
Maghintay ka lang. Malalaman ko kung paano ka mamamatay. Anong masasabi mo, asawa ko? Anong sinasabi nitong ate? Mahal, sinabi ko na sa kapatid ko. Wala talagang ganoong tao. Darating siya saglit lang. Harapin niyo siyang personal. Anong gagawin natin sa kanya? Grupo Dewang Binibini, ito ba ang baryo natin? Tama, may importante akong lakad kaya dapat sumama ang kapatid ko. Ay, ang considerate mo naman. Ang galing naman yan. Ang sikat-sikat mo. Pinakamalaking construction company sa lalawigan ang Grupo Dewang. Kung personal na darating ang primadona, dito pag-usapan natin. Baka magkaroon ako ng magandang trabaho. Oh, lahat ito dahil kay Gilio. Tutulungan kami ni Gilio mamaya. Hahaha, huwag kayong mabahala. Hintayin niyo ang aking inaanak. Tapusin natin tong basura. Hayaan niyo akong maging kapatid. Mag-aayos ako ng trabaho para sa lahat. Salamat, G. Liu, salamat, G. Liu, salamat, G. Liu, ha ha ha. Lin Fei Fan, bibigyan pa kita ng tsansa. Lumuhod ka at magmakaawa. Baka maantala ko ang iyong kaparusahan. Malalaman mo kung sino ang luluhod at magmamakaawa. Sino ang mga hasmanira sa Grupo Dewang? Sinong may lakas ng loob manira sa aking Dewang Group? Sinong nagsabing noble person ito ng Dewang Group? Lumabas ka riyan. Ay dumating na rin si Ate Gan. Siya ngayon. Ninang. Ayon sa'yo, noble ng Dewang ko. Anong problema sa pagbabawal sa kapatid ko? Ako si Binibini ng Dewang Group, tagapagmana ng Dewang Group. Bakit ngayon ko lang kayo nakita? Pulubi sinungaling arogante ba ang pagiging di ka paniwala kanina? Tumatawag at nananakot na naman, sa tingin ko di mo kaya. Tama, si ate ang anak na babae ng Dewang Group. Lumabas ang panganay na babae para ilantad ka. Ano pa ang masasabi mo? Binibining Dewang Group, oo, nang may respeto. Hindi ka pa karapat dapat kausapin ako. Mas mabuting papuntahin mo ang tatay mo. Di ako karapat dapat papag-usapin ng tatay ko. Nakakagalit ito. Jiang Fen, nasasaktan ka ba ng harapan? Ako si Binibini Dewang Group. Ang magiging tagapagmana ng Dewang Group. Sabi mo di ka karapat dapat kausapin siya. Nababaliw na ako. Probinsyano, inuutusan kitang sampalin ng sarili at humingi ng tawad. Kung hindi, mawawalan ka ng pwesto sa Timog Probinsya. Pawalang pwesto ako, di ba? Bakit di ako tumawag ng iba? Para makita mo kung sino ang mawawalan ng pwesto. Jiang Dewang, may problema ka na. Pumunta ka ng mag-isa sa Zhou family sa Songkun, madadala ka na ng tatay mo para turuan ka. Sabi mo tinawagan mo tatay ko? Hindi ko na kaya, sinungaling ka, nasa ibang bansa ang tatay ko, patay na ang telepono. Hindi talaga matawagan. Tawagan mo nga siya. Ang galing mong magkunwari ha, pauwi na kami kanina. Tinawagan ko na ang chairman, walang sumagot kahit sino. Sinungaling, Jiang Fen, sampalin mo ulit sa harapan niya. Iharap natin ang sinungaling na ito. Sige, tatawag na ako kay tatay, lalantaran kita. Ang tinawagan ay pansamantalang unavailable. Pakitawagan ulit mamaya. Nakita mo? Sinabi ko na. Hindi talaga gumagana ang telepono ng tatay ko, nahuli na ang pagpapanggap mo. Ayun o, tingnan nyo pag gumalaw ang ate ko, suntukin nyo na sa muka. Hindi ka aatras? Wala ka bang backup? Nakapanloko ako sa Dewang Group. Baliin niyo mga binti niya ngayon, dinikulong niyo. Narinig niyo lahat ngayon. Pero oras na para paglingkuran si Miss Jiang. Patayin niyo. Patayin na yan. Sino ang maglakas loob humawak sa... Putukan siya, patayin mo siya. Sino ang may lakas ng loob hawakan ako? Uwang, Chin Fei Fei Fan, gusto mong umasa sa mga sinungaling? Upang galitin ang buong baryo? Ito ay Song Village, Bundok Shui Boliang. Ang 800 taong tradisyon ng Song Village ay matatag, hindi ito lugar para magwala ka. Chin Fei Fan, huwag kang lalaban, hindi mo sila kayang talunin dito. Mabilis, humingi ka ng tawad sa ginang pinakiusapan ko rin ng ate ko. Paano ako makakatulong? Siya'y pulubi mabahong sinungaling na bingbing. Panahon na bakit mo pinagtatanggol pa siya? Hindi pag-aalaga, ako ang tumawag sa kanya. Hindi ko siya mapabayaan. Bayaw, tulungan mo akong makiusap sa primada. Baka nagpapaganda lang siya. Nagmamayabang lang, pinapatawad ko na siya sa'yo. Paalisin na natin siya, sige? Huwag mo silang intindihin, okay lang ako. Ginagawa mo pa rin. Alam mo ba ang kapalit ng paghamon sa Dewang Group? Mamamatay ka talaga. Liu Wenshu, lumapit ka rito, dumungis siya sa pamilya natin. Tita, malalaman mo rin, hindi ako ang nagpahiya sa inyo si Liu Gui ang may sala. Tumahimik kang lalaki ka. Mabubuhay ka kung magtatrabaho sa konstruksyon.
Anong pagpapanggap mong pulubi? Sinungaling pa rin. Hindi ka nagsisisi kahit nahayag na may mukha ka pang humarap. Tama, ikaw pa ang mahihiya. Nasa likod ko ang Diwang Group. Ang primada ng Diwang Group ay kapatid ko sa Diyos. Kahit sa syudad, makakapaglakad ako ng pahalang. Tama na ho, huwag mo nang kausapin. Baliin ang mga binti niya, ikulong siya. Patayin siya, patayin siya, patayin siya. Tigil. Patayin siya, patayin na siya. Siya. Tigil. Tatay, bakit ka nandito? Finn, anong ginagawa mo dito? May nanira sa aming Diwang Group. Pinagtripan pa ang kapatid ko, titingnan ko kung sinong walang malay. Opo, Ninong, nandito ang ate ko para tulungan ako. Yugui, nandito ka rin pala. Kasama ka sa Dewang Group ko. Sino ang may lakas ng loob? Gusto mo bang mamatay? Siya yan. Siya. Pulubi, nakita na ba ng sinungaling? May kapit ako sa Dewang Group, ikumpara mo sa akin? Parang langgam lang. Ano pa ang masasabi mo? Papatayin ng Dewang Group ang asawa ko. Gusto mo sampal sa mukha. Na magana ang mukha ko. Tumahimik ka nga. Chairperson, ikaw anong ibig mong sabihin? Halika. Nakilala na ni Jiang Dewang ang pinakamataas na boss. Ano? Siyang Diwang, lumaki na ba ang Diwang Group? Medyo nagyayabang ka na ba nitong mga huli? Kahit mga aso sa ilalim gustong mangagat ng ganito. Walang Dewang Group. Ang boss ang nag-ahon sa akin ng isang kamay lang. Kayong ang muling magulang ni Jiang Dewang. Ako si Jiang Dewang, wala nang dapat kalimutan sa buhay. Tay, nauto ka ba nitong sinungaling? O uminom ka ng sopas na pampagulo ng isip? Ang kakapal ng mga sinasabi mo. Tumahimik ka't hindi mo inaasahan na saktan mo ang boss na nagtanggol sa akin. Mag-sorry ka agad sa boss. Paano yan posible? Ano ba siya? Paano kita mapoprotektahan? Anong problema mo? May lagnat ka ba? Hindi po, Ninong, isa siyang ordinaryong empleyado, lahat sila ngayon pulubi na. Ako to at may litrato rito, boss. Tignan mo. Hoy, ex-boyfriend siya ni Jiao Jiao, pinalayas ko siya kasi walang kwenta. Tumahimik ka. Kayong mga walang utang na loob. Tapos na kayong lahat, alam nyo. Tay, anong nangyari sa'yo? Ano bang nangyayari? Alam mo kung anong meron, di ba? Sige, sasabihin ko. Alam nyong sinusuportahan siya ng Dewang Group. Binigay nyo ba lahat ng trabaho sa kanya? Alam kong sinabi mo may misteryosong boss sa likod nito. Kung naaalala mo, bakit naguguluhan ka pa rin? Hindi, yung palang sinasabi mong boss ay siya. Hanggang misteryosong boss na binanggit mo ay siya. Tama, dahil binati ako ng malaking boss. Sinabing kababayan niya si Liu Gui, kaibigan niya ito. Kaya alagaan ko raw siya ng mabuti. Kung hindi, ako lang ang mapapagalitan. Kaya si Liu Gui ang sinusuportahan ko, hindi siya. Siya ang nagpagabay sa inyo na suportahan ako? Ninong, ano ba siya? Bakit siya ang naguutos sa inyo? Ninong, tumahimik ka nga. Asawa ko. Walang utang na loob ka. Ngayon nangahas ka pang bastusin ng boss. Hindi ang Ninong naguguluhan na ako sa'yo. Si Chin Fei Fan ay ordinaryong empleyado lang. Walang pera, lakas o connection. Ngayon naghihikahos na sila. Ikaw naman. Bakit ayaw mong maniwala? Kung di ka naniniwala sa akin, tanungin mo ang lahat dito. Kilala mo siyang mabuti. Nangungupahan lang siya para kumita. Joe Schwebing daw, 200 yuan isang araw ang bayad mo. Ano to? Sabihin mo na, nagsisinungaling ka pa sa mga tanga? Hindi ba, Ninong? Narinig mo, ate ko yan. 200 lang ang renta sa pansamantalang boyfriend. Paano naging malaking boss yan? Sinungaling ka. Galit na galit. Pati Ninong ko nagsinungaling, huy, hulihin nyo siya agad, ikulong nyo. Bilis? Tumigil kayong lahat, mga tanga kayong lahat. Sabi ko na nga ba si Ji Chin ay tunay na malaking tao. Pangahas kayong umalipunta sa akin. Tatay, gising na po kayo. Huwag kayong palabuin ng impostor na ito. Ano sa tingin ko sa kanya? Parang walang koneksyon ng taong ito. At lahat sila ay makakapagpatunay. Eksakto, kalakip namin siyang lumaki, kilala naming mabuti siya. Kilala niyo siyang mabuti. Oo, kalakip ko siyang lumaki. Di ko alam ang nangyayari sa kanilang tahanan dahil sa kahirapan. Di ko kayang tiisin ang hirap. Tumakas kasama ng iba ng walang paalam. Di nakapag-aral noon pa man. Ang kanyang ama, lumuhod ng lumuhod para kumolekta ng pera. Sabi ko na nga ba paano naging malaking tao ang ganito? Paano hindi siya malaking tao? Alam niyo ba kung bakit kayo inalagaan nitong mga nakaraang taon? Bakit kayo binigyan ng mga pinakamagandang proyekto? Bakit? Dahil paulit-ulit sinabi ni Ji Chin na
May kakaibang relasyon kayo sa kanya kahit paputik kayo. Gusto kong ipatong kayo sa pader. Sinabi ko rin kay Finn. Lumapit sa inyo dahil may malaking tao kayong nasa likod. Mabuti ito sa Dewang Group natin. Di nyo naalala ang sinabi ni Finn? Naalala ko po, tatay, sinabi niyo nga sa akin. Hindi maaari yan. Bakit hindi? Dahil ba tagabuhat lang kayo ng mga ladrilyo noon? Bakit ko kayo tutulungan yumaman? Siya nga ba talaga? Sino nga ba siya? Opo, tatay. Sino ba talaga siya? Paano naging mas maganda sa Dewang Group? Ano ang kanyang koneksyon? Siya ang tagapagtatag ng global financial genius na Flying Speed Group car god na si Chin Fei Fan. Siya ay pandaigdigang henyo sa pananalapi si Chin Fei Fan, tagapagtatag ng Feichi Group. Ano? Siya si Chin Fei Fan, tagapagtatag ng Flying Speed Group. Ikaw pala ang Diyos ng kotse na si Chin Fei Fan? Ayokong magpa-standby sa limelight, mukhang hindi na matatago ngayon. Ikaw ba talaga si Chin Fei Fan, ang Diyos ng sasakyan? Ikaw ang nakalamas ng daang teknik sa pagmamaneho, ang misteryosong car god na tumawid sa Lopnur mag-isa. Oo, mula sa aking kaalaman sa automotive tech, kaya naitatag ko ang Rolls-Royce sedan brand. Lagi tayong nauunahan ng kanilang teknolohiya. Hanggang di makatingala ang lokal na industriya, pinagtatawanan ng buong mundo. Hanggang sumipot ang car god, itinatag niya ang Lausla. Mula noon, humiyaw ang lokal na sasakyan, nanguna sa buong mundo. Lahat to ay dahil sa car god. Hindi ko inakalang ikaw ang car god. Diyos nga siya ng sasakyan. Mayaman ba pamilya niya? Totoong milyon ang regalong binigay niya. Ha, ang galing Junhee. Totoo ang sasakyan at bahay na regalo mo. Totoo, pero ayaw mo naman tanggapin. Ibalik mo na lang, Eddie, wala ka ng kinalaman dito. Uy, wag ka magalit. Naglolo ko lang ako. Ganito na lang. Padalhan mo ako ng isa. Kukunin ko agad. Masaya akong tatanggapin. Hindi regalo ang milyon-milyon na tuhuli na ang lahat para sa iyo malabo yan. Ay, nalito rin ako sa sinabi nila. Pwede ba to? Anak? Hehe, mag-sorry ka kay Xiao King. Ano? Ako magsosorry sa kanya. Ninang, huwag kang maniwala sa sinungaling na tunahuli ko na ang pagkakamali. Hindi to tunay na car god. Anong ang laking depekto? Gusto ko rin ang Diyos ng kotse. Nandoon ako sa sikat na car conference dati. Napalad akang makita siya noon. Lumabas siya na may gintong maskara. Parang Diyos na nagmula sa langit. Kaya hindi siya talaga... Huwag ipakita ang tunay na mukha sa Diyos ng kotse. Dahil sobrang fanatiko ng mga tagahanga. Kaya nagpapakabait siya palagi. Ganyan talaga siya. Mandadaya kung saan-saan. Kuno siya ay Diyos ng kotse, peke siya sigurado. Peke siya sigurado. Gusto mo ba akong pagalitin? Ikaw. Hoy, Kuya Tagapangulo. Anong problema mo? Tatay, anong nangyari sa'yo? Inatake sa puso ang tagapangulo. Sino sa inyo may gamot? Tagapangulo, hanapin mo. Maghanap kayo sa paligid. Nagmamadali ang tagapangulo. Baka nakalimutan kong magdala ng gamot. Dalhin nyo na sa ospital ang tagapangulo. Tulungan niyo siya. Hoy, ate, sasama ako sa'yo. Hindi. Bantayan mo itong sinungaling. Kung papayag ang tatay ko, hindi siya dapat makaalis. Ate Delay Chin Fei Fan. Gusto magkamali ng tagapangulo, tatanungin kita. Kahit buhay mo ay hindi sapat na bayad. Hindi talaga kayo nagbabago? Matigas ang ulo? Which bakit si Chin Fei Fan, may problema ka ba sa chairman? Malapit na ang wakas mo. Hindi pa rin natatapos ang palabas mo? Liu Gui, hindi ko akalaing ganyan kakatanga. Nakalimutan mo ba proyekto mong lahat ay pinahinto ni Dewang? Yan ang utos ng chairman na inyong nilinlang hintayin nating magising ang chairman. Siyang ibabalik ang kanyang suporta sa akin. Doon ka mamamatay. Sige, tingnan natin sinong mamamatay, Xiaomi. Alis na tayo. Opo. Mawalang galang na, tulungan sana kita tapusin tong eksena. Hindi ko inasahang maraming hadlang. Mauna na ako anong kailangan mo sa hinaharap. Puntahan mo ako sa Flying Speed Group. Ikaw talaga ang Diyos ng kotse. Ganun ba kahalaga na ako ang car god? Siyempre importante. Bakit naman? Dahil idol ko ang car god at pangarap kong mabuntis ang car god. Gusto mong pakasalan ng car god? Ang lakas naman ng loob mo. Alam mong malikot isip ko. Basta makapagsalita lang sa kanya, makakuha ng litrato, masaya na ako. Sige, pa-picture na tayo. Xiaomi, ikunan mo kami. Ikaw pala. Ikaw ba talaga bang driver ka? Sinungaling siya. Sino ang maniniwala sa kanya? Oh, kung siya ang chairperson ng Feichi Group, kung driver siya, maaari ko bang tingnan ang iyong babaeng probinsyana? Hindi lahat ay mababaw tulad mo. Mababaw ako.
Kontratista ako na may 8,000 manggagawa. Hoy, kamangha-mangha ka. Ginawa mo ang iyong bagay. Tingnan natin. Ikaw ang nagpakita ng lakas. Ay nako. Stick brother. Jow sister. Huwag sayangin ang oras mo sa sinungaling na to. Bilisan mo't tulungan akong tapusin ang mga bagay. Chen Fei, ano ang malaking bagay sa buhay? Oops, kapatid. Alam mo yan. Mahal ko si Bingbing mula pagkabata. Ngayong ipinamamaying kaarawan ng ninang, gusto ko lang mag-propose kay Bingbing. Mahusay doble ang kasiyahan. Sinabi ko sa'yo, si Chen Fei at ang aking hipag. Iyon di isayin pagtatagpo sa langit. Isang pagtatagpo sa langit. Kapatid, Sister Jojo, wala kang opinion. Oo, syempre sinusuportahan. Suportahan ang isang maliit na hayop tulad mo. Kung gayon, wala ba akong ilaw sa mukha ko? Walang, yan din, walang opinion. Siyempre, okay lang ako dyan. Pero Imposible, hindi ako papayag. Joe Shubing, sinasadya mo ba akong kontrahin? Sumang-ayon ang buong pamilya. Anong karapatan mong tumanggi? Ako ang namamahala sa aking kasal, walang makakapangako. Kay walang katwiran. Paano? Gusto mo talaga yung $200 Gusto mo talaga yung $200 na scammer na yun? Tama, kahit gusto ko siya, hindi kita pakakasalan. Joe Schwebing, tanga ka ba? Alam mo ba, ang tatay ni Chen Xiao ay kilalang may-ari ng minahan? Kung gusto mo ng kotse, meron ka agad. Bahay meron din. Kapag pinakasalan mo siya, walang hanggang yaman at karangalan. Yan! Ikaw at tong basurang to, isang mabahong pulubi lang yan na tinaunan ko. Kasama mo siya para pagtawanan ka ng lahat? ako yan. Tutol ako sa pagpapakasal mo sa ganyang tao. Hindi kilalang sinungaling. Kung mamimili ka, si Chen Fei ang dapat na manugang ko. O ninang, matalino ka ba? Tatawagan ko na tatay ko ngayon din. Sabihin kong ihanda agad ang mga regalo. Ibigay natin kay ninang kotse rin para sa bawat kapatid at bayaw. Talaga? Ang laki ng loob ng batang to. Syempre naman. Pag nakasal na ako kay Bingbing, hindi ba't kayo na ang tunay kong ina? Anong minahan pa kailangan natin? Sige na, lahat yan sa inyo. Upo na lang kayo't magsaya. Hahaha. Ang kasal na to, payag ako. Payag na. Si Chin Fei Fan, nakita mo? Kahit gaano katuso ang panloloko mo, panoorin mong ang babaeng mahal mo. Maging akin na basura ka pa rin. Talunan lang ako. Akala mo minahan ng pamilya mo to. Ang sarap ng may pera, di ba? Ano? Hindi ako makapaniwala. Naiinggit ka? Nagseselos? Maniniwala ka ba o hindi? Pwede kong papuntahin ang tatay mo dito para humingi ng tawad. Hoy, anong sinabi mo? Pinapunta mo ang tatay ko para humingi ng tawad. Loko ka ba? Ang ama ni Chen Xiao ang kilalang coal minister ng Barangay Shiliba. Bakit siya pa ang mag-so-sorry sa'yo? Hoy, siraulo ka. Ilabas ang aso natin dalhin na yan. Kung magpapatuloy to, wala na talaga. Hoy. Bayaw, teka muna. Dahil ang yabang na niya, sobra na ang kayabangan. Sampalin ko na siya ngayon para matahimik. Hoy, di mo ba sinabing dadating ang tatay ko para humingi ng tawad? Sige, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Ako mismo ang tumawag. Paparito siya at makikita kung ikaw ang mamatay. O siya ang hihingi ng tawad sa'yo. Ako mismo ang tumawag sa kanya. Papuntahin mo siya at makita natin kung ikaw ang mamatay. O siya mismo ang lalapit para humingi ng tawad. Boss Chen, tungkol sa pelikula ko, pwede kayong mag-invest ng ilang milyon. Ganito kalaki ang ipapasok kong puhunan? Siyempre, sino sa amin ni Little Fox ang may pinakamaraming investor? Sino ang magiging bida? Pangarap kong sumikat sa project na to. Usapang puhunan. Anong problema, anak? Kumusta po, tatay? 2 bagay. 1 bagay. Nag-propose ako sa bahay ng ninang ko. Pumayag ang buong pamilya nila. Yung 2 bagay. Kaya may baliw dito na nagnanakaw ng babae sa akin. Mas nakakainis. Kailangan mo pa raw pumunta para humingi ng tawad. Sino ang may lakas ng loob na agawin ang babae ng anak ko? Gusto niya akong personal na humingi ng tawad. Hintayin mo akong pumunta diyan. Titingnan ko kung sinong baliw yan, diretso nang ililibing sa coal kiln.
Si Ginong Chen, grabe naman po ang inyong galit. Usapang negosyo. Hindi. Kumuha ka ng kwarto. Ipadala mo sa akin ang room number. Hintayin mong matapos ako. Hihintayin kita sa kwarto ko. Salamat po, Mr. Chen. Maraming salamat po, Mr. Chen. Hoy, maglibing kayo man tao. Handa ka na. Darating na ang tatay ko. Titingnan ko kung paano siya magsosorry sa'yo. Sige, maghihintay ako. Ang sabi niya may minahan ng carbon ang tatay niya. Siya ba ang chairman? Tawagin niyo ang presidente ng Coal Management Board. Ano ba ang kaya ni Ji Chen na to? Chairman ba siya? Ano daw? Sabi mo, kukunin mo ang presidente ng American Institute? Oh, problema? Mga baliw talaga kayo. Alam nyo ba sino ang presidente ng Coal Management Council? Kahit 3 minahan ang pamilya namin, hindi kami makakasalo sa kanya. Lalo na kayong mga hamak. Pambala siyang alam sa coal board, ang mga nagmiminay mga mayayaman. Mga sikat, hirap makausap ang presidente. Hoy, sabihin mo nga, wala nga siyang bisikleta, paano naging konektado sa Coal Control Council? Ang pag-imbita pa sa presidente ng Coal Management Council. 50 taon na akong nabubuhay. Ngayon lang ako nakakita ng gantong kapal. Walang hiya. Kahit anong kalokohan ikinakalat mo, wala kang kahihiyan? Kitang-kita ko. Ang lakas ng loob mong magsinungaling. Umalis ka na agad. Ang tatay ng kapatid mo ay magbababoy, mainit ang ulo. Pagdating niya, hindi ka na makaalis. Aalis na sana ako pero ang bait mo pala. Gusto kitang pakasalan at alagaan. Kalokohan, hindi papayag ang pamilya ko. Maiintindihan mo rin kung Ano? Tinawagan mo talaga ang presidente ng Coal Board. Sabi niya, darating siya. Itong presidente ng coal pipe, hindi namin makontakt. Saan mo nakuha ang contact information? Siyempre alam ko. Nagloloko lang ako sa mga tangang to. Ngayon tayo siguraduhing hulihin ang mga sinungaling, ilantad ang tunay nilang kulay. Ikulong silang lahat. Oh, ipaalam natin. Ano ibig mong sabihin pag di ka mamamatay? Di sila mamatay. Para saan pa? Kailangan mong gawing imposible. huwag kang mag-alala. Ngayon ang iyong pinakamagandang sandali. Hayaan mong wasakin ka ng mga alinlangang ito. Mga taong naninira sa iyo at nangungutya. Pagsisisihan mong hindi mo nakita ang katotohanan. Nakita nyo ba lahat? Paano nadadaya ng isang walang kwentang tao ang mga babae? Tama. Sabi mo kaya mong kunin ang steel coin? Sa kabila ng malawak na dagat. Sabihin mo nga sa akin, bulag ka ba noon? Bakit ganun ka sa kanya? Ikaw oo? Oo, bulag ako noon. Nakita mo ba itong bagay na to? Buti na lang pinalayas ko siya noon pa. Ngayon nandito siyang manira ulit sa kapatid ko. Tama. Anong klaseng kotse gusto mo? Anong klaseng kotse gusto ko? Ano ibig mong sabihin? Anong uri ng kotse ang gusto mo? Bibigyan kita. Wag na. Ikaw tigil mo yung kayabangan. Hindi ka pa ba nasasawa sa mga biro nila? May problema? Dapat maniwala ka sa mga himala, ikaw ang magsabi. Sakaling magawa ko talaga. Di sports car ang gusto ko. Sige, bibigyan kita ng sports car. Tawagan mo at papuntahin ng sports car. Oo, wag na lang. Kahit talagang maipadala man, hindi rin ako magmamaneho. Sige, ako ang magmamaneho. Isasakay kita. Inapi mo ang anak ko, humingi ka pa ng Sino ang nang-api sa anak ko, humingi ng paumanhin sa akin? Tay, nandito ka na pala. Ginong Chen. Magiging magkamag-anak na tayong lahat. Ano po ang pangalan ninyo, Ginoong Chen? Nasa nang nambuli sa anak ko at nang lait sa akin? Tay, siya na naman. Tito Chen, kilala mo ba siya? Itong maliit na to, dapat ko bang kilala? Hindi ko kilala, nagmayabang pa siya. Pwede ka bang humarap para mag-apology? Sabi mo ako ang magsusorry sa'yo. Oh, yan ang sinabi ko. Hindi ako magsusorry ngayon. Paano ba? Sigurado ako magsosorry ka sa akin pero hindi ko tatanggapin. Ano? Ako magsusorry sa'yo, ayaw mo pa ring tanggapin. Oh, Di problema ko na to. Hindi ako magsusorry ngayon. Tingnan natin kung anong magagawa mo. Paano kung wala kang magawa sa akin? Anong gagawin ko sa'yo? Tay siya, sabi niya, makakapagdala siya ng Pangulo ng Coal Management Board. Makakatawag siya sa presidente ng American Academy of Sciences. Ang galing mo pala, hindi ko alam kung sino ako. Nagpadala si Ginoong yan ng 2 sports car na gusto mo. Alin sa mga ito ang gusto mo? Oh, sige. Chairman. tara't puntahan natin at piliin mo ang gusto mo. Totoo ba yan? Siyempre, totoo yan. Pwede naman itong peke, tara't pumili na tayo. At iba pa. Gusto mong tumakbo. Sinasabi ko pa rin basta. Kailangan mong magsisi sa akin ngayon.
Pero bilan mo muna namin ng kotse si Mrs. Sige? Umihip pa rin. Tay, sandali lang. Inaapi ka niya. Sumisigaw pa sa aking tatay. Anong ginagawa mo? Bago palamunin ng pusay na po nila sa ang daga. Laruin muna natin siya. Nagkunwari lang ako sa harap ng minamahal kong babae. Sabi ko bibigyan ko siya ng mga sports car. Bigla na lang may dalawang kotse. Di ko alam kung saang dealership nang galing. Ito, halika. At maglaro tayo. Masusubaybayan ko mismo ngayon. Paano niya dadalhin ang sports car? Gusto kong masaksihan kung paano siya mapapahiya. Sige, susunod ako sa'yo. Bingbing lakad, tingnan natin ang kotse. Pumili ka kung alin gusto mo. Seryoso ka talaga. Siyempre seryoso ako. Mas maganda yung isa. Bilis! Kunin ang kontrata at Ginoo, kailangan mo ba ng kontrata sa pagbili ng kotse? oh, syempre gusto ko ito. Hindi ba't sabi niya ipamimigay niya ito? Paano ako bibili ng kotse kung walang kontrata? Sige na nga. Siyempre, dalhin mo na ang kontrata. Sige. Okay, napirmahan mo na ang kontrata. Hintayin mong mabayaran ng kotse. Saka namin ibibigay ang susi. Magbayad ka na. Magkano? Buong halagang 1.28 million. Unang hulog na 320,000, hindi na. Buong halaga na lang credit card o cash. Cash. May nakuhang 1.28 million sa kotse. Anong kotse ang may 128 million sa loob? Nagmamayabang ka ba? Ang pamilya naman. Laging may milyon-milyon sa kotse. Kung ako ikaw, magpapakayaman ako. Hindi maintindihan ng mga langaw. Mga palakang nasa loob ng balon, alam niyo ba ang tunay na yaman? Sige, gusto kong makita saan kaya siya kumuha ng ganitong pera. Kung makukuha niya, luluhod ako at magmamano, tatawaging ninuno. Ito ang sinabi mo. Mr. Lee, kailangan bang magmano? Kunin mo sa kakita bibigyan. Paano kung hindi mo makuha? Hindi ko makukuha, kahit anong gusto mo. Kapag hindi mo nakuha, lumuhod ka. Matuto kang tumahol at umalis sa baryo, huwag kang magpahiya dito. Boss, nandito na ang cash. Nagningning ang mukha ng boss. Sige, bigyan mo sila. 10,000, 20,000, 30,000. Grabe ang laki. Una kong makita ng ganito karaming pera. 230,000, 240,000, 250,000. Naku, imposible. Hindi ako naniniwala. Hindi kaya niya magkaganoon. Hindi. Talagang imposible. Sino ba siya? 3,500 lang sahod ko kada buwan. Hindi ko makikita yan habang buhay. Tama ka dyan. Peke yan sigurado. 126 to 97, Wayne. Sakto lang. 128 million lang pala. Ay, yung magandang babae. Huwag kang maniwala dyan. Hamak lang siyang part-time. Paano napakarami ng pera niya? Peke yan. Oo, peke talaga yan. Huwag kang matakot. May dala tayong detector ng peking pera. Agad mong makikita. Noy, kunin mo yung detector sa kotse. Away. Nag-aaway. Tunay pala talaga. Napakaraming pera. Totoo pala ang mga sinabi. Ang laki pala ng kayamanan niya. May connection ba? Malalaman mo din pera lang naman yan. Iabot mo ang susi, iwan mo ang kotse. Opo, boss. Kunin mo ang susi ng kotse at kontrata. Sige na, siya na sa'yo. Seryoso ka bang ibibigay ang kotse? Siyempre totoo to, peke ba to? Hoy, ikaw, kunin mo na mamaya na maikot mo na ang paborito mong sports car. Eh, hindi naman ako marunong magmaneho. Okay lang, isasama kita mamaya, papag-aralin kita magmaneho. Ay, salamat naman. Liu Gui, anong sinabi mo? Kung makakapaglabas ako ng pera, luluhod ka sa akin. Tatawagin mo akong ninuno, di ba? Huwag kang mangarap milyon-milyon ka lang. Ang aking mga ari-arian ay 10 milyon. Karapat dapat ka bang bigyan? Anong ipinagmamalaki mo dyan? Mukhang niloloko mo lang ako. Anong problema ko? Hoy, lumaban ka. Subukan mo. O nga, hindi mo ba pinatawag si Boss Chen? Magsosorry sa'yo mismo. May dala siyang mga tauhan. Hayaan mo siyang humingi ng tawad. Tol, wala ka na. Tapos na ang lalaking yan. Kalimutan mo na. Magbayaran na tayo. May sasabihin pa ako. Hindi mo karapat dapat, ako rin. Nalugi ka't inilabas ang 1 million. Kaya kong kunin mapapaunganga ka. Napaunga nga ako, dali-dalian mo. Tingnan natin kung paano mo ako mabibigla. Naalala ko na. Di ba sabi niya, kakausapin niya ang tagapangulo ng minahan.
Bakit hindi pa nagutan ang kayabangan? Ang tagal na nga, bakit wala pa? Tanungin mo. Opo. Bakit wala pa? Galit na ang tagapangulo. Magmadali kayo sa entrada ng baryo, malapit na. Sige, nagloloko ba siya? Ano ba ang kalagayan ng presidente? Ilan ba ang mayayaman dapat galang sa presidente? Nakapagsalita siya ng ganito sa presidente. Kung tunay na presidente, sampalin siya ng paulit-ulit. Ginagamit pala niya ang Presidente Aruy. Hulihin natin mga sinungaling. Para sa Presidente Hoy, baka dumami pa yan. Akala nila tapat tayo. Oo. Arestuhin natin mga manloloko sa presidente. Siguradong mapapansin ako ng presidente. Baka bigyan pa ako ng porsyento, yayaman na ako. Halika, arestuhin na ang mga nagpapanggap sa presidente. Sino ang makakagalaw? Ay... Sino ang may lakas ng loob gumalaw? Pangulong Hu. Tay? Sino si Pangulong? Sila ang namamahala sa industriya ng pagmimina. Ano? Nahanap niya. Paano yun posible? Ano ang tunay niyang pagkatao? Maaari mo bang anyayahan si Pangulong Hu? Tama, isang taong tinalikuran ko. Paano mangyayari yon? Eh yung bantog na pangulo ng mga pasabog? Nakita sina Wu Changshan at tagapangulo Tian. Wu Changshan, narito ka rin sa wakas. Tawag ng tagapangulo. Dumating ako na may bali na daliri. Ano ang utos ng tagapangulo? Kilala mo ba siya? Siya ay may-ari ng mina sa ilalim ng asosasyon ng pagmimina. Ano ang problema niya? Sabi niya may minahan siya ng carbon mayaman at makapangyarihan. May dalawa pang kasama. Sabi sasaktan daw ako. Hayaang mamatay ako rito. Ano sa palagay mo ang dapat kong gawin? Li Jingshan, anong kapal ng mukha mo? Pangahasang manakot sa akin. Tagalang-galang. Nangangahas kang babahaginin ng aming kagalang-galang na tagapangulo Chin. Pangulo siya. Siya ba ang pinagsasabi mo? Takabulag ang mga mata mong parang aso. Hindi mo nga kilala si tagapangulo Kin. Magpapalaki ito ng mga mata ko. Pakilala mo nga. Tagapangulo Chin, siya ang nagtatag ng unang flying speed group ng Timog probinsya, kilalang alamat sa mundo ng pananalapi. Nakagawa rin ng sikat na sasakyan sa buong mundo. Tagapagtatag ng Lausla. At ang pinakamagaling na stunt driver, tinaguri ang Diyos ng mga kotse. Tagapangulo ng Feichi Group. Imposible, manggagawang probinsyano lang siya sa amin. Paano naging sikat na tao yan? Pero nakita ko rin siyang nagpapalimos sa kalsada. Sabi ko na sa'yo, sobrang yaman ko lang talaga. Gusto kong magtagumpay, kaya nagpanggap akong pulubi sa tabi ng daan. Sino ang may mabuting puso? Tutulungan ko siyang baguhin ang kapalaran. Nakita kita noon. Papalapit ka na, bigla mo akong nakita. Natakot si Liu Gui na hihiram ako ng pera sa kanya, kaya umikot ka at umalis. Tama ba ako? Ikaw, nagpapanggap ka talagang pulubi. Ano sa tingin mo? Sinungaling ako. Nagpapanggap akong mayaman. Liu Gui, anong kasinungalingan ko sa'yo? Akala ko iniwan ka na ni Jiao Jiao. Gusto ko na namang lokohin si Bingbing, kaya pala lumapad dito. Kalokohan, hilingin sa chairperson na maging kilala sa harap ng mga malalaking tao. Pag nakita si Chian, yuyuko rin ng chairperson. Protehido, nasisihan siya sa buhay at dinadayo niya ito. Magiging siya sa harap ninyong mga aso't pusa. Magbalat kayo. Presidente Hu, nagkakamali ba kayo? Tanungin mo, alam po ba relasyon ko kay Chairperson Chin? Sasabihin ko sa'yo, walang Chairperson Chin, walang Hu Changshan ngayon. Alam ninyo lahat yan. Nung mga taon na yon, bumagsak ang industriya ng karbon sa probinsya. Alam ninyo lahat yan. Mayaman ang Nanshan sa mineral. Lalo na sa mga mapagkukunan ng karbon. Naghihirap kami dahil walang kagamitan, walang pondo, walang teknolohiya. Hindi makapagmina at makapag-produce. Si Chairperson Chin ang nakakaalam nito. Nagdala sila ng mga technologies ng libre. Nag-inject ng pondo. Itinayo namin ang kagamitan. Ganun ba? Pinalaki nito ang industriya ng karbon. Siya ang muling magulang ng karbon. Isang benefactor. Aaminin ko ba ang pagkakamali ko? Si Chairperson Chin ay isang marangal. Naguguluhan ako, hindi ako tama. Chairperson Chin, lumuluhod ako at humihingi ng tawad. Hoy,
Panginoon ko, nagkamali ako. May sinseridad ka na humingi ng tawad. Hindi ibig sabihin na patatawarin kita. Ang dahilan kung bakit ka humihingi ng tawad, dahil malakas ako. Sana maging mabait kayo sa ordinaryong tao. Naiintindihan mo ba? Nandito si Wu Changshan para sa magama. Umaasa sa kaunting kayamanan, nanggugulo sa kanayunan. Bawiin natin lahat ng minahan nila. Ang chairperson. Hindi chairperson. Hindi. Mali ako. Wow. Chen Jinseng, huwag kang magmadalit, lumabas ka na. Gusto mo pa bang galitin si Pangulong yung Chin? Aalis na ako. Liu Gui, mag-usap tayo. Anong klase ng kamatayan ang gusto mo? Ikaw nga talaga ang pangulo ng Feishi Group. Mula pa sa simula, lahat ng sinasabi ko ay totoo. Pero wala kang paniwala kahit isang salita. Akala mo'y lahat ng mayaman ay maluho. Dapat magpakitang gilas sa harap ng mga utusan. Hindi. Ang mga tunay na successful ay sa pawis umaasa. Sa sariling sikap at tiyaga, unti-unting pagyabong ng tagumpay. Alam nilang hirap ang pinagmulan ng yaman. Mas nauunawaan ang halaga ng pagkatao dahil sa'yo, maling akala silang lahat ay mayabang sa mga mayayaman. Naiintindihan mo? Kaya ikaw pala ang dahilan ng mga tagumpay ko sa inhinyeriya. Ako si Jiang Dewang, sinabi ko na sa'yo, kung hindi dahil sa akin, ano ba ang kaya mong gawin? Makakakuha ng suporta mula sa Dewang Group. Si Xiao Qin ang pangulo ng Feichi Group, tiyak na susunod ang Dewang Group. Ay, si Xiao Qin talagang malalim ang pinaghuhugutan mo. Alam kong malaki ang pangarap mo mula pagkabata, Chin Fei Fan. Matigas ang buto at gustong umangat. Hindi ko inasahang lalabas ang lahat. Nagbunga rin ang pagsisikap. Binabati kita. Mabuhay ka. Huwag mo akong batiin. Simula ngayon ipababawi ni Dewan ang lahat sa'yo, mas mainam pang bumalik ka sa paghuhugas ng laryo. Naku po, Chin Fei Fei. Huwag po. Pangulong Chin, taga-isang baryo lang tayo. Saka magkasama tayong lumaki. Taga-isa rin tayong baryo. At saka bata pa tayo noon. Umalis ka na. Umalis ka. Bulag talaga. Trader at walang utang na loob. Tinulungan ko. Ako pa ang sinakal. Talagang ganon. Makakatagpo sila ng mga dakila tulad ni Chairperson Chin. Biyaya nila mula sa nakaraang buhay nila. Di nila pinapahalagahan. Parang putik na di kayang magpatayo ng pader. Chairperson Chin, tingnan natin kung pwede pa. Ano pa bang magagawa natin? Hindi sinasadya at paghihigit hat siyagi. Asa na atin tisa sa ang paghihiwalay natin noon. Umalis ka na. Ayan na, Xiao Qing ikaw ang umayaw kay Xiao Qing noon. Ngayon, gusto mong makipagbalikan? Si Bingbing na ang gusto ni Xiao Qing ngayon, di ba? Xiao Qing. Kung gusto niya, gusto ko siyang pakasalan. Payag. Talagang driver ka ba? Hindi ka pa naniniwala ngayon? Ay, hindi. Parang panaginip lang ang lahat idolo ko. Ang car god, di ko inasahang makikita ko siya ng harapan. At ang swerte ko sa may kapal. Huwag kang magpasalamat sa Diyos sa kabutihan mo. Magpasalamat. Walang kwenta ang pera kung walang bait. Ang kabutihan lang ang pinakamagandang bagay sa mundo. Pwede ba talaga kitang pakasalan? Siyempre naman, nang harasin nila ako, ikaw ang nagtanggol sa akin. Doon ko naisip, ibibigay ko sa iyo ang pinakamagandang kasal. At buhay na masaya. Sakay na sa kotse na regalo ko, ikot tayo. Pumili ka ng gustong gown para sa kasal. Lahat sila ay umaalis na.